Hi everyone, welcome back to my channel. Today, pag-uusapan naman natin is about sa mga central door lock system. So ano ba yung central door lock system na katulad nito? Ano yung ginagawa niya? So ito yung pinaka-responsible sa sasakyan natin na kapag nilock mo or unlock yung main door, sumasabay na lahat ng mga pintuan. So yun yung pinaka-ginagawa nito. So usually, yung mga bagong sasakyan ngayon, hindi na nangangailangan nito. Kasi kahit minsan mga base model, meron na kagad na mga central door lock system. So nangangailangan lang nito is yung mga usually mga lumang sasakyan na wala pang mga ganito. So kapag nilalak mo yung sasakyan, kailangan mo munang iputan lahat ng mga pinto to make sure na nakalock silang lahat. So ito ngayon yung pwede natin gamitin dun sa mga ganong sasakyan. So para kapag na-install na natin siya nito, ang kailangan mo na lang i-lock and unlock is yung main door, and then yung ibang mga pintuan nun sasabay na kung ano yung ginawa natin dun sa main door natin. Itong particular na product na to, nabili ko siya sa Lazada for 346 lang. So murang-mura na to kasi kasama niya na yung 4 na actuators at saka yung pinaka-module niya. So i-unbox natin siya para ma-explain ko na rin kung ano yung ginagawa ng bawat components sa loob. Okay, so first nandito yung mga actuators. 4, tatlong pang passenger. So ito yung malalaman na pang passenger na door siya is dalawa lang yung wires. Tatlo to. And then meron tayong para sa main door na actuator, which is 4 or 5 yung wires nito. Next is ito yung pinaka-module niya. So ito yung pinaka-nagko-control na kapag yung ating main actuator is nilock natin or unlock, ganun din, kung anong ginawa natin dito, ganun din gagawin niya dito sa ibang mga actuators. Yun. And then yung wires natin, mukhang mahaba naman. And then ito yung mga brackets. So ito yung gagamitin natin kung paano natin i-mount dun sa mga pintuan natin itong mga actuator na to. And then yung mga screws. So yun lang basically yung laman nito. Konti lang naman. At saka simple lang naman kasi itong pinaka-ginagawa nitong system na to. Ngayon naman guys, small tip lang na kapag bumibili tayo ng mga product na katulad nito, especially mga electronics, so bago natin sila install, make sure na gumagana muna lahat ng components niya. Para alam natin na kapag kunyari merong defect yung isa sa mga to, pwede nating isolid dun sa seller, pwede nating papalit, warranty, so hindi sayang yung nabili natin. Minsan kasi kapag nag-splice na tayo dito, then hindi na rin nila tatanggapin for replacement or for refund. So yun yung problema. And second, kapag kasi na-install na natin siya, and then dun pa lang natin i-test kung gumagana yung itong mga to, and then dun sa bandang huli, tapos nakita natin na meron palang sira, parang nasayang lahat ng effort natin, diba? So maganda i-test muna natin bago natin siya install. So para i-test itong mga ganito, meron ako dito na 12 volts na adapter para hindi ko na gamitin yung battery ng sasakyan. So ito yung positive, ito yung negative. So imagine na natin na ito yung power supply nung sasakyan natin, yung battery. So itong mga actuator kasi, alam naman natin na ang ginagawa lang naman nito is tinutulak niya or inihila yung lock natin para gawin niya yung pag-lock and unlock. So ang ginagawa lang nito is lalagyan lang natin ng power para matest natin. Lalagyan mo lang ng power to. Kapag gumalaw siya, then okay siya. Ayan, so pahila yan. So siguro mas maganda dito. Tanggalin ko muna to. Ayan. Doon sa mga previous videos ko guys, makita natin meron ako mga explanation kung paano ginagamit to. Pero basic lang naman siya. Is ganun lang ginagawa niya. Yan, nire-reverse niya lang yung polarity para mag-lock or unlock nung pintuan. So ito is good. Try natin itong isa. Okay din siya. As long as bumabalik-balik siya, meaning okay yung natin ang actuator. Pahila to and then patulak.
Eto, sa main actuator, yun ding blue and green. Katulad nitong mga pang passenger side. So, ayun. Okay din to. Yan. So, ngayon yung ginagawa kong pagbaliktad kanina ng mga wires. So, yun yung pag-lock and unlock ng mga actuator, di ba? So, ito yung ginagawa ngayon nitong mismong module natin. So, ito ngayon, pwede natin siyang i-test by installing na tong mga to, tong wire natin. So, try natin siya ngayon. So, I think madali lang naman tong install kasi by the way, itong box natin kanina, di ba nag-unbox tayo, wala siyang kasamang instruction. So, siguro kasi straightforward lang naman siya kasi color-coded sila. Yan, blue, green, and then ang naiba lang naman is yung pinaka-main ano natin. Itong main actuator na may ibang color. At saka yung para sa positive and negative, which is black and red. Yan. So, buksan ko na siya ngayon. And then, connect lang naman natin to. Siguro bago natin i-connect, check natin. So, mahaba yung mga wires niya, which is good. Tingnan natin yung dulo. So, ito is white. Ayan, so naka ano naman sila, naka sticker, naka electrical tape. Hindi lang kayo mag-focus. Ayan. So ito yung para sa mga ibang mga pintuan, sa mga passenger door natin. Tapos ito yung ito yung sa main door. So connect lang naman sila, color coded. Green sa green, blue, yung brown, and then yung black. Yung white. Connect na natin lahat ng mga lahat ng mga actuators. Green. Para makita na rin natin siya yung kung paano gumagana yung central lock. So meron na tayong tatlo. Apat. Yan. Okay, so ito yung sa main door. Tapos ito yung sa mga passenger doors. Okay, ngayon may natitirang wires pa dito. Yan, itong black. Yan, yung black is yung pinaka negative. And then yung red, natin positive. So ilalagay lang natin siya dito. Yan. Yung positive sa red.
Okay, so ito yung red para sa lalagyan natin sa positive. Then yung black sa negative. Okay. And then meron pa ditong natitira. So ito guys, I think etong mga natitirang wires is para na to sa kung meron kang keyless entry system. Ito kasi alam naman natin na ito lang is para sumabay-sabay yung mga pintuan dun sa pag-lock and unlock. Pero kapag gusto mo siyang lagyan ng remote, dun mo kakailanganin ngayon itong dalawang wires na to. So, hindi muna natin siya i-discuss today. Okay, ang pinaka kailangan lang nating gawin ngayon is mapagana tong central lock. So, i-connect lang natin. Tanggalin ko muna. Yun, kasi gumana na yung relay kanina. So, I think okay na tong module. Pero test pa rin natin. Ayan. So, okay na. Naka-install na lahat ng mga wires natin. So, ito ngayon yung ginagawa nung ating central lock system. So, ito yung main door. Ito yung sa main door. Na kapag nilalak natin siya or unlock, dapat sumasabay itong ibang mga actuators. So, try natin siya ngayon. So, ilayin ko siya. Ayan. Mapapansin nyo, sumabay sila. And then, pagka nilock ko siya, for example, ayan. So, kung titingnan natin, yun na yun. Ibig sabihin, yung system natin is good na siya. Ang kailangan na lang natin ngayon is install dun sa dun sa sasakyan natin para mapagana yung mga natin, yung mga lock and unlock ng pintuan natin. So yun guys, kung titingnan natin, ito na yung pinaka-setup niya. Kung titingnan mo, ito install mo siya sa main door. Ito ilalagay mo sa mga passenger doors. Yan, as long as naman ito ma-mount mo, gagamitin mo yung mga bracket na to. And then ito, yung pinaka kino-connect. Ito, nilalagay mo siya dito. So, as long as ma-mount mo to kasi iba-iba yun per sasakyan. Iba-iba kung paano mo bubuksan yung pinaka-cover ng sasakyan. And then, iba-iba rin kung paano mo may ma-mount to. As long as yung pinaka hinihila natin, di ba sa mga pintuan ng sasakyan, meron tayong hinihila. Or minsan lever yon sa pintuan yon, lever siya na ginagalaw parang on lock and unlock. Yan, hahanapin mo lang yung parang ganito siya na sumasabay yon. So ito yung mismo yan. So ang gagawin mo lang, kailangan mo lang gawin is ito is i-connect mo siya paglilink mo lang. Okay. So ito, meron akong lumang actuator dito. Tapos ito may mga clip. Ito rin yan. So ilalagay mo lang to dito sa mismong actuator. And then yung sinasabayan niya doon na pag lock and unlock, pagsasamayan mo lang sila. So para pagka ito tinulak niya, ayan, sumasabay. So kung ito yung lever na hinahawakan natin dun sa ayan, kung ito yon na hinihila natin sa sasakyan para mag lock and unlock, so pag nakakonect na to, ayan, so ito na yon, sinasabay niya na to. So yun lang yung pinaka idea ng mga ganitong system. Ayan. So imagine natin kung nasa sasakyan na to, for example binaba mo siya or hinila mo, ayan, sumasabay yung ibang mga pintuan. Ayan. Okay. Ngayon naman guys, para makompleto itong video natin, explain ko na rin kung paano ginagamit yung dalawang wires na to. So kanina, sinabi ko na ito is pwede mong gamitin dun sa keyless entry system. So sa ganitong setup, okay na yung natin, yung sasakyan, sumasabay na siya sa pag-lock or unlock nung main door. Ngayon, ang kulang na lang dito is pwede mo sana siyang makontrol gamit yung remote. So ito ngayon, dun papasok yung keyless entry system. Dun sa mga previous videos na ginawa ko, meron akong
explanation doon kung paano ginagamit yung keyless entry system. At isa sa mga ways doon para magamit mo siya is nagbibigay siya ng negative signal or negative trigger isa sa mga wires na to. So ibig sabihin kapag pinindot mo yung lock, for example dun sa remote, magbibigay siya ng negative signal sa dito kung ito yung sa lock. Ngayon, kapag pinindot mo yung unlock, magbibigay naman siya sa kabila. So ganun lang yung ginagawa nun. Parehas na negative lang yung binibigay niya. So, de-demonstrate ko ngayon, no? Para ma-demonstrate natin, magbibigay lang naman tayo ng negative signal isa sa mga to. So, for example ngayon, pinindot natin sa remote is lock. Bibigyan niya ng signal itong isa na negative. So, para ma-demonstrate, itatap lang natin ito sa negative line. So, yun. Kung makita nyo yun, binaba niya lahat ng actuators natin. So, pag tinap mo ulit, wala na. And then, kapag in-unlock mo, yung isa naman yung bibigyan niya ng signal. Ito, hindi. So, unlock. Yun. Lock, unlock. So, ganun lang siya. I-connect lang natin to dun sa keyless entry system. Yun. So, para malaman natin yung kung paano ginagamit yon, meron akong ginawang video na pwede nyong i-check ulit para mas detailed yung explanation kung paano gamitin yung keyless entry system. So that's it guys. I hope naging malinaw yung pag-explain ko kung paano gamitin at mag-install yung mga ganitong klaseng system, mga center door lock system, at nakatulong dun sa mga gusto mag-DIY. And I hope you subscribe to this channel. And thank you very much. God bless.